channel. So for today's video, ay Diyos ko, hindi talaga maiwasan na nag-aaway talaga kami ng kasama ko, guys. Kasi kagabi, alam mo, pinagalitan na naman siya ni ma'am. As in, galit na naman sa kanya si ma'am. So hindi ko alam kung bakit. At bamalay ko, kasi ang nangyari kasi mamalingki kasi siya, kasi sale nga sa Iyon every Wednesday. So mamamalingki siya dapat. Ang nangyari, sabi sa kanya nung kapatid ni ma'am, na parang ano dyan sa amin, yung nakikialang palagi, sabi sa kanya, ipasa niya na yung list ng mga bibilihin bago siya lumabas. Ngayon, hindi pa niya napasa sa group, lumabas na siya ng bahay, pupunta na nga siya ng Iyon. Tapos, tinawagan pala siya ni ma'am. Tinawagan siya ni ma'am na bumalik. So, nag-usap naman sila ni ma'am. Tapos, sinabi niya kasi na kung saan na siya. Sinabi niya, hindi ko alam yung usapan nila. Kasi sabi niya, nasa ano na daw siya, nasa Iyon Mall na daw siya, nasa escalator, nasa elevator. Nagkamali siya doon sa pagsasabi kung saan siya, kung sa elevator ba siya o sa escalator daw siya. Mali daw yung pagkasabi. Ayun yung pinagtatalunan nila kagabi ni ma'am. Aba, malay ko, hindi ko nga alam at nagpapatulog ako sa alaga ko. Sa room, naririnig ko lang kasi ang lakas ng boses ni ma'am, nagsisigaw talaga. Galit na naman sa kanya. Tapos sabi ni ma'am, ay nagpa-promise silang dalawa. Sabi, promise, sabi niya, yun talaga yung sinabi mo. Sabi ganun ni ma'am sa kanya din. Nagsasabi din siya, promise ma'am, nasa ano ako, ganto. Sabi ni ma'am, sabi niya, bago ka magsalita, sabi ni ma'am, siguraduhin mo muna. Sabi niya ganun, pag-isipan mo muna bago lumabas sa bibig mo. Kasi mali, sabi niya, naglalay ka talaga. Sabi ganun ni ma'am sa kanya. So hindi ko alam yung, bakit ano na naman nangyari, bakit pinagalitan na naman siya ni ma'am. Tapos ako naman ang sinisisi. Paggising ko, Diyos ko, ang haba ng message sa akin. Sabi niya, playing safe daw ako. Sabi ko, playing safe? Sabi ko, pinagtakpan ko na nga siya, guys. Pinagtakpan ko na siya sa mga lista nung namalingki ako nung day off niya. Namalingki ako. So, ang pinamalingki ko, konti lang. Sabi ko, kasi konti lang kasi mamamalingki din naman siya in the next day. Tapos, ang nangyari, edi kulang-kulang na yung mga, kulang. Pero sinabi niya na may lista daw. May lista daw, tapos sinabi niya daw sa akin kung ilang pieces daw yung bibilhin, ganyan. Ay, Annalyn, 5 at 10 pieces, 5 days, ganyan. Actually, guys, wala talaga. Pinagtakpan ko siya. Nagtingin na sa akin si ma'am kasi alam ni ma'am, hindi niya yun ginawa. Siguro alam ni ma'am, nagsisinungaling siya. Tumingin sa akin si ma'am, pero inamin ko, sabi ko, yes ma'am. Kahit wala talaga sa lista yun, hindi niya sinabi sa akin na, dahil bumili ka ng gantong isda, yung ilang piraso, ganyan, wala. Nilista niya lang doon, beef, chicken, fish, yan lang. Pinagtakpan ko siya para hindi lang siya mapagalitan, pero hindi ko alam kung bakit ang haba-haba na naman ng away nila kagabi. Tapos ako yung sinisisi. Pagising ko, ang daming message sa akin na ganyan. Ay, Diyos ko, pinagtakpan ko na nga siya para sabi ko hindi siya masyado mapagalitan. Wala talaga siyang sinabi sa akin kung ilan yung bibilhin, kung ano. Wala, nagpusa lang ako. Tapos sabihin niya, nilista daw niya. Nilista daw niya yung kung ilan yung bibilhin, kung ganyan. Inamin ko na lang. Sabi, tapos tumingin sa akin si ma'am, kasi alam ni ma'am, parang hindi talaga totoo yung sinasabi niya. Tapos tumingin sa akin si ma'am, sabi niya, nilista ba niya talaga? May lista ba talaga siya kung ilan yung bibilihin mo? Sabi niya, sabi ko, yes ma'am. Inamin ko na lang kahit wala. Pero sabi ko, para at least mabawasan yung galit sa kanya. Yung mga pinapagalitan siya. Pinagtatakpan ko siya, tapos sa akin siya galit. Playing safe daw ako. Tapos sabi niya, akala mo hindi ko alam yung ugali mo dito. Sabi niya, dito sa Hong Kong, may nakakilala daw sa akin. Diyos ko, 3 months ka lang ako dito. Wala nga ako nakakausap na. Wala akong nakakakilala dito. Ay, Diyos ko, ewan ko sa kanya. Hindi talaga maintindihan yung ugali niya. Napaka-moody talaga niya. Siguro nga nagme-menstruation na yun. Yung alam yun, nagme-menopause. Kasi ang hirap niya talaga intindihin. Lagi ko na lang siyang iniintindi, guys. As in. Pero hindi talaga maiwasan na may mga chat siya na naman dito sa akin. Wala daw kaming tok-tok-tok. Kasi sinabihan na naman daw siya na magtotok-tok-tok daw siya. Hindi naman ako nagsusumbong. Kasi nakikita ni ma'am sa camera. Kasi sabi niya, pagdating ko naman talaga, kasi hinatid ko yung ni ma'am sa City Plaza, sa isang restaurant, yung pinapabigay sa akin ni ma'am na gamit niya, 12:15. So, hinatid ko doon. Nakita kami doon ni ma'am. Yun lang naman, walang usap-usap yan. Ibibigay lang na ganun sa'yo, tapos alis na. Tapos, nag-chat sa akin si ma'am. Sabi niya, sabihin mo nga si Joffy na ibasahin yung message. Mag-reply siya. Sabi niya ganun. Mag-reply siya kay, sa kapatid niya. Kasi ang daming message. Tapos,
Hindi pagdating ko sa bahay, sinabihan ko siya. Sabi ko, Tess, kung ganun, replyan mo daw. Sabi ko ganun, sabi ni ma'am, nag-private message na sa akin si ma'am. Sabi ko ganun. Abay, ang sabi pa niya, ay, ayaan mo. Sabi niya, kumakain pa nga yung tao, kumakain pa nga ako. Pero hindi na talaga siya kumakain nun. Kasi naguhugas na siya ng pinggan, tapos na siya kumain. Kaya yun ang kinagagalit ni ma'am. Kasi nireview ni ma'am yung camera. Yun talaga yung lumabas, hindi na siya kumakain. Naguhugas na daw siya kung ano nang ginagawa. Totoo naman talaga. Ah, kasi dumating ako sa bahay eh. Ayaw pa, ay nagsisinungan. Ewan ko sa kanya, mapagmataas siya talaga. Siguro dahil mayaman na daw siya sa Pilipinas. Mayaman na daw siya eh. Yung bahay daw nila ni ma'am, CR lang nila daw eh. O, di ba? Sobra siyang mapagmataas, hindi siya marunong magpakumbaba. Aba, mataas yung boses ni ma'am. Tinaasan din yung boses niya. Tumaas din yung boses niya talaga. Kaya yun, lalong nagagalit si ma'am sa kanya kasi hindi siya marunong magpakumbaba. Tapos iyak-iyak siya. Iyak-iyak siya. Punta siya sa CR. Nag-lock siya ng CR doon. Akala ni ma'am magsha-shower na siya. So sabi, kinatok talaga siya ni ma'am. Kinatok siya. Sabi niya, magsha-shower ka na? Sabi ganun. Sabi niya, hindi ma'am, ano lang ako ng jacket ko, sabi niya. Maglalagay kasi nilalamig daw siya. Oh, Diyos ko, parang may sakit siya. Parang hindi ko maintindihan. Kung mabubuang na ba or ano yan. Ay naku, ang hirap talaga guys nang may ganung kasama. So, dito ako ngayon sa Causeway Bay Station. Ayan. So, naghatid ako ng alaga ko. So, yan lang ang share ko. Thank you. God bless sa atin.